Speaking of budget, alam po natin si PBBM ay nasa US ngayon at isa po siya, nakipag-meeting po siya sa UN Security Council regarding sa non-member na status ng ating bansa. At sinabi niya doon na naglalaan ng ating bansa ng 20.78 million pesos budget para sa kampanya na ito ng maging non-permanent seat sa UN Security Council. So sabi niya kagagaling lang po niya sa New York na yun yung budget. Alam nga naman po walang budget. Kampanya po yan eh. Lahat po ng galaw-galaw, pag may kampanya, ay kailangan po ng budget. At ito po ay para sa non-permanent seat. Konti pa lang nga yan, 20.78 million eh. So ito po, magko-cover to, syempre yung ating mga delegado, mga delegates, yung kanilang magpunta-punta dyan sa New York, yung mga ganun na mga bagay, ko-cover yan ng budget na yan. Kasi kailangan po tayo may representante doon sa UN, sa New York. Kung nasaan nandoon yung headquarters ng United Nations, nandoon po sa New York. So yan po ang budget. Maliit lang nga po yan eh. Lumalabas yung pagka-Ilocano ni Presidente Marcos 20, maliit eh. Maliit yan. Pero eksakto rin yan sa mga pupunta doon sa Amerika, kung ilan sila, ilang araw sila doon para lang mag-represent dyan sa UN. So, yan. Ngayon, sa mga nagsusubaybay sa sumusubaybay sa mga bali-balita, alam po natin na madami pong breaking news ngayong araw. At isa na pong breaking news nakita ko kanina ay si Senator Bato de la Rosa po. Si Senator Bato de la Rosa. Nagpalamdam po si Senator Bato de la Rosa at siya po ay naghihingi ng permiso. Kung inyo po, bago-bago lang to, mga 1 hour ago lang ito. Si Bato de la Rosa po ay nanghihingi ng permiso sa Senate President, sa Senado, kung pwede daw po ba gamitin ang mansion, Senate mansion doon sa Baguio City kasi gagamitin ng kanyang pamilya. Gagamitin ng kanyang mga staff dahil meron doong event. CSAFP Cup 2026 sa Baguio City. Hinihingi niya na permiso na gamitin ang mansion, Senate mansion doon para ilugar ang kanyang staff. Senator Bato, pwedeng before ka maghingi ng permiso kay Senate President Tito Soto, pwedeng pumasok ka muna sa Senado. Pwede ka muna pumasok sa Senado, sir? I mean, di ba, if you want something, syempre you have to give something. Pumasok ka, ano naman eh. Sandali ha. Pumasok ka, sir, muna. Hindi yung mag-request ka ng ganyan. Tapos hingi ka ng pabor na ganyan, tapos hindi ka na pumapasok sa trabaho. Senator Bato. I mean, di ba? It will be fair lang kung manghihingi ka ng ganyan na pabor pasok ka muna sa work.
Walang ganun na gusto mo lang. Kasi po, Senator Bato, lumalabas na makapal mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Taxpayer po ang remember Senator Bato, taxpayer ang sumisweldo sa iyo. Taxpayer sa nagme-maintain ng Senate Mansion doon sa Baguio City. Tapos mangingi ka ng permiso para i-house mo doon yung staff mo or mga kapamilya mo dahil mag-a-attend lang kayo ng uh, yung shooting event. Pumasok ka muna, sir. Pumasok ka muna, sir, sa Senado. Mag-attendance ka muna doon, sir. Kung pwede. Diba? Di ba ka gumagawa ng fake news? Ayan po yung kanyang mensahe, kanyang love letter kay Senate President Tito Soto. Nangihingi siya ng permiso na gamitin yung mansion dahil may event doon sa Baguio City. Pumasok ka muna, sir, pasok ka muna sa Senado. Walang ganyanan, sir, kasi talagang bato ka na nga, bato, matigas, di ba? Matigas na nga yung bato. Makapal pa rin yung bato? Ganun ba? Makapal pa rin yung mukha? Ganun? Matigas tsaka makapal. Walang singkapal. Grabe naman, sir. Hindi man to makatuwi. Bakit, sir, wala ka na bang pang Airbnb sa Baguio City, sir? Para i-house? Gusto mo libre dyan? Sa Senate Mansion? Libre? Anong anyari sa pang Airbnb? Madami pong Airbnb sa Baguio City. Madami pong hotel sa Baguio City na magaganda. Na komportable. Pwede ka nga doon ng isang bahay. Mag-rent na isang bahay na may fireplace, ganun, doon sa Baguio City. Hindi na ba afford, sir, yung ganyan na mga bagay-bagay, sir? Kailangan mo diyan sa house, sa bahay, sa mansion para sa lahat ng senador, yes. Para sa lahat ng senador, pwedeng diyan. Kagaya po ng mga judges ng ating Supreme Court. Ang judges po ng ating Supreme Court, pag summer, meron po silang pinupuntahan doon sa Baguio City. Meron po silang may bahay doon sa Baguio City kung saan sila nag-retreat yung ating mga huwes. So ang ganun din po ang mga senador, meron din silang retreat house doon. Pero Senator Bato, ano ba? Hindi, wala namang pang Airbnb, ganun. Ganun ba kasaklap na ngayon ang sitwasyon mo, sir? Well, I think ako, tingin ko nito, hindi siya papayagan. Hindi siya papayagan ni Senate President Tito Soto sa kanyang request na to. Hindi siya papayagan. Diba? Hindi siya papayagan kasi since November pa po, hindi na nagpapakita si Senator Bato de la Rosa. Nagpaparamdam siya through his kasamahan niya ng mga Duterte identified na mga senators doon sa Senado. Yun lang. Tapos ngayon, nagparamdam na naman siya. Pero yung paramdam niya, instead na explain niya kung bakit siya absent since November, or kung sabihin niya na babalik na siya trabaho sa Senado, nagampanan niya na yung kanyang mga role at yung kanyang mga heads of committee sana. Hindi, nag-request ng bahay, paggamit ng bahay. Klaseng senador to.
Hindi ko po 'to binoto ha, so hindi ako nagi-guilty. Hindi ko po binoto si Senator Bato nung nakaraan na eleksyon, kaya wala akong feelings of guilt. Hindi ako nabudol nito. Hindi ako nabudol ni Senator Bato de la Rosa. And I think in April, pag bumalik po yung pag matapos na po yung 60 days na sinasabi ng ICC na pagdi-deliberate nila sa kung ipapatuloy sa full trial ang kaso ng crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan po pinangalanan po sa korte doon sa confirmation of charges hearing sa ICC na pangalanan po si Senator Bato de la Rosa bilang isa sa mga co-perpetrators. At yun po ay posible, malaki po ang posibilidad na siya po ay padalhan din or hainan din ng arrest warrant na ipapadaan na naman sa Interpol. So abangan po natin yun. Kakulango.
Manggap